Hindi sumusurrender ang komunista, no? Na pilit pa rin nilang sila ay magtatagumpay sa kanilang mga layunin. Bakit ang gobyerno ay nakipag-alyansa sa komunista? Bakit? May idea ba kayo nun? Na ang komunista ay nakipag-alyansa sa komunista? Ang korupsyon kasi ngayon, mga kaibigan, mula pa yan sa kay Jesucristo, may korupsyon na. Mula pa kay Jesucristo, may korupsyon na. Dito, balikan natin yung mula kay Marcos Sr., may korupsyon na. Kay Aguinaldo, may korupsyon na. May abuse of power na mula kay Marcos. Pero, matinding talakayan yun. Pero ngayon, parang naging common na eh. Masagot kita, sa panahon ni Digong, may korupsyon. Walang administration na walang korupsyon. Tandaan nyo yan. Walang naging presidente na hindi magnanakaw. Tandaan nyo yan. Walang nasa gobyerno, hindi magnanakaw. Walang nasa armed forces na hindi magnanakaw. Pero mamaya ko i-discuss kung bakit sila magnanakaw. Ako magnanakaw rin ako eh. Yung hindi mo pagtrabaho ng tapat at yung mga taong nag-uuwi ng mga kagamitan, and that's part of corruption. Because sa sundalo, you are paid 24 hours. And yet, you go on AWOL. You are not performing your duty, your task. And that's part of corruption, mga kaibigan. Balik tayo. Sabi ko nga sa inyo, habang may korupsyon, may komunista, may NPA. Bakit? Because that is their issue. Pag nawala ang korupsyon, palagay ko mawawala ang NPA. Kasi wala na silang issue against the government. Paano pa nila makumbins ang ating mga kababayan na mag-aklas? Wala na problema ang bansa natin eh. Hindi naman durukas. Puro development. Sino pa mahikayat ng mga NPA? Di ba? Di ba, Batusay? Pag-usapan natin ang komunismo. Kailan ba naging komunismo ang Pilipinas? Wala pa sa 1% population na naniniwala dyan. Ano siya sabi nito? Magkasama na ang gobyerno at mga komunista. Alam mo, Batusay, hindi mo i-underestimate ang komunista. Tandaan nyo yan. Pag nakawaglit tayo, baka maging komunista tayo. Kaya nga sabi nga, kung hindi dineclare ni Marcos ang martial law, baka nga komunista na tayo ngayon. Kaya hinay-hinay tayo kasi hindi nyo alam ang history. Salamat sa pag-amin mo, Metran. Isa ka ring kawatan. Ikaw rin kawatan ka. Lahat tayo magnanakaw. Sino ang hindi kawatan? Okay. Batusay. May pagkabastos ka rin eh. Palagay mo kaya hindi ka magnanakaw? Palagay mo kaya hindi ka nagbabayad ka ba ng tamang tax? Sa palagay mo kaya nagtatrabaho ka bilang isang Pilipino na magbigay ng pundo sa kaban ng bayan? Walang perpekto sa atin. Pero ang tanong lang yan, gaano kagarapal ang iyong muka? Ganun lang yun. Ikaw na yung
I-delete na yung mga taong walang kasaysayan ng mga salita na challenging. Kaya nga sabi ko nga, ang usapan natin, yung tulungan natin ang bansa natin. Hindi manginsulto tayo. Pag kinontra mo ako, ibig sabihin, isa kang sagabal sa kaayusan ng bansa. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, kaayusan ng bansa. Sinabi ko nga, nagsimula ako sa Duterte ng anti-corruption. In terms of after my retirement. Kasi nung nasa service ako, ang tingin ko sa magnanakaw na tao, yung pag sinabi kong magnanakaw, yung talagang nag-iisip kung paano yumaman, nag-iisip kung paano magnakaw sa gobyerno, yun ang point ko. Okay, ikaw, Richard Marcos, problema mo na yun. 5 years na itong channel ko, Richard, kaya your research. Bakit natin pag-usapan si Digong, si Marcos? Hindi natin pinag-usapan dito. Ayaw ko ng topic ng Duterte, ng Marcos. Politika kasi ang pagtatalunan na naman natin eh. Ang topic natin yung mga tarantado sa gobyerno. Ang topic natin yung tarantado sa gobyerno. Komunista, ganun. Huwag tayo mag-focus sa politika. Ang politika ay magulo. Sila ang nagpapagulo sa Pilipinas. Nagsimula ako ng anti-corruption after my retirement kay Pangulong Duterte 2020. Hanggang kay Marcos. Sino man susunod na presidente at hindi niya i-focus ang kanyang anti-corruption, kalaban ko rin yan. Kasi ang mahal ko dito mga kababayan, ang ating kababayang Pilipino. Paano na sila? So yun yung gusto kong malaman ninyo na ang pinaglalaban natin dito, yung kapakanan ng taong bayan. Hindi politika. Sabi nito, Commissioner, totoo ba yung at the best recruiter daw sabi ni, talagang best recruiter ang MPA, sa totoo lang. Best organizer. Pagbagsak ng EDSA 1, support by the communists. Pagbagsak ng EDSA 2, support by the communists. Marcos, hindi bumagsak ang kanyang Marcos Jr., hindi babagsak. Kakampi kasi nila ang komunista. Kaya mahirap ibabagsak ang rehime ni Marcos Jr. because kapanalig niya ang komunista. Bakit? Ito, discussion ito para maintindihan nyo. Hindi politics ang pinag-usapan natin dito. Bakit ito ang nangyayari sa ating bansa? Huwag muna tayo mag-discuss ng politics. I-discuss ko bakit tayo magulo sa bansa. I-discuss natin para maintindihan nyo. Kasi ang karamihan discuss natin, puro politika ng politika eh. Tandaan nyo, the best organizer, mobilizer, is communist. Kasi kung hindi sila best, matagal na silang talo. Matagal na silang talo. At sa one, without communist support, maaaring hindi successful. Without EDSA 2, maaaring hindi successful. Ngayon, walang EDSA 3. Because kakampi na nila si Marcos. Kakampi na ni Marcos ang komunista. Ang masaklap nito, yung Marcos senior noon, yung Liberal Party at Dilawan, kaaway mortal ng mga Marcos, ang mga Aquino. Pero ngayon, anong nangyari? Yung Marcos Jr., kakampi niya lahat yung kaaway ni Marcos senior noon. Paano nangyari yun? Pwede bang tulungan nyo ako mag-discuss yan? Baka may idea kayo. Sa totoo lang ako ang Marcelo, para sa kalaman ninyo, it because of communists. Kasi kung hindi na-declare ang Marcelo, maaring hindi na makontrol ni Marcos, matitik over na siya. Matitik over na
democratic way of government. Magiging communist rule tayo. Pag communist rule tayo, wala na tayo. Hindi na tayo pwede magsalita. Wala nang media, wala nang social media, at wala nang bulong-bulungan. Kasi pag bulong-bulungan pa lang kayo, huhulihin na rin kayo. Ganon ang sistemang komunista. Ha? Sabi hindi na makabangon. Di po maayos si Sir kasi binabawi ni BBM yung nagawa ni Aquino sa pwede bang wag natin pag-usapan ng politika kasi hindi tayo nakaka-focus sa problema ng bansa. Ha? Focus tayo sa problema ng bansa. Ano? Wala tayong yung personal nyo ako, bastos kayo. Hindi nyo mahal ang ating inang bayan. Kasi ang pinagtatanggol ko dito, inang bayan. Ang ating bayang Pilipinas. Kaya ang title ko dyan, mga kaibigan, may pag-asa pa ba ang bayang Pilipinas natin? Ha? May pag-asa pa ba tayo? Sabi ni Bibok, Sir, kalaban ba nyo, Sir, si Tatay Digong? Kasi sumisigaw siya noon na mabuhay ang NPA. Galit ka rin ba kay Tatay Digong? Anong klaseng tanong yan? Ang pinag-uusapan natin, galit ako sa magnanakaw. Kung magnanakaw si Digong, ay galit ako. Ngayon, ang mas matindi ni Marcos, mas lalong galit ako. Ha? Kasi ang kuwan ko dito, ang prinsipyo ko is corruption. Kaya ako nagwawala dahil sa corruption. Kaya nga ngayon, ang corruption ngayon common. Normal. Hindi nyo ba napansin? Normal ang nakawan ngayon. Meron ako hinabol sa Armed Forces of the Philippines, 4.9 billion. Ha? Yung 4.9 billion sa panahon pa ni Duterte, 2017, nirelease niya ang pera 18 billion o 68 billion ni Pangulong Marcos sa lahat ng differential nagmula ng presidente kay ERAP, kay GMA at saka kay Pinoy. Hindi pinunduhan ng tatlong presidente, pero pagdating kay Duterte, pinunduhan niya ng 68 billion sa lahat ng mga retired men in uniform personnel. Ibig sabihin na police, Coast Guard, BGMP, lahat na yan yung mga naka-uniforme. Ha? Ngayon, hinabol ko 4.9 billion. Galit ako sa kaya ako nag-ipupumilit na pumumiglas ngayon sa panahon ngayon dahil corruption ang aking pakay, hindi politika. Politika, hindi nakakatulong yan. Bangkos, yan pa yung kaya nga napapag-usapan namin dapat ang papalit sa gobyerno, hindi mga politisyan. Kasi ang dami na naging presidente, naging mga nasa gobyerno, puro politician. Wala sila inintindi kundi magnakaw. Ha? Kasi kung mabago ang sistema ng gobyerno, tangina, ipang-firing squad ko lahat yung mga magnanakaw sa luneta. Taong bayan ang mag-hostage, magpapapatay dyan sa mga magnanakaw na yan. Ngayon, magmamakawa. Taong bayan sila magmakawa. Doon sila lumuhod sa lahat ng magnanakaw. Sa totoo lang. Pag nabago lang natin si sistema, kaya ako pumilit, bumiglas. Hindi dahil si Marcos ang presidente, kung hindi yung mga magnanakaw. Ha? Mahalin natin ang bayan natin, hindi mga politisyan. At sinong politisyan na alam natin na makatao, makatarungan, makabayan, makalikas, makadiyos, yun yung kakampi natin. Ganon ako. Kaya nga, I started as part corruption mula kay Duterte. Hanggang ngayon. Kaya lang, noong panahon ni Duterte, lahat yung mga napagsuspend, tinatanggal niya kaagad. Nung later on, nahirapan na siya.
Dahil halos magnanakaw eh. Lahat halos magnanakaw ngayon. Common na nga eh. Yung corruption, yung 4.9 billion na hinabol ko, lahat yan, pinarating ko na hanggang kay Marcos. Walang nangyari. Sabi ko, saan tayo tatakbo ngayon? Kaya nga, kung mayroong Pilipino mag-alsamasa, sasama ako dyan para pagpapatayin lahat ng magnanakaw. Taong bayan ang magkuha dito. Magpapataw ng kaparusahan. Kasi taong bayan ang pinapahirapan ng magnanakaw. Tingnan mo ang baka ngayon. Ha? May nagagawa ba ang gobyerno sa baka ngayon? Wala. Dahil hindi niya nakakayanin. Kasi nung wala pang baha, wala pang bagyo, yung trillion of pesos sa mga flood control, utang ina. Sorry. Ha? Saan nyo dinala ang pera? Ha? Saan nyo dinala ang mga pera na tinan nyo? Sabi ni Pangulong Marcos, sinasabi ko Pangulong Marcos, sinasabi niya siya presidente, dapat siya sisihin talaga kasi siyang nakaupo. Huwag natin sisihin ang hindi nakaupo, tapos na sila Doon natin batikos sa panahon nila. Ngayon ang nakaupo, ang batikusin natin, siya kasi ang may kapangyarihan dito sa problema ng bansa. Sinasabi ni Pangulong Marcos, kasi dati noon hanggang liig, ngayon hanggang tuhod na lang. Sabi ko kay Pangulo, hindi yan, wala tayong dapat comparison. Ang dapat tingnan natin, ano ba ang solusyon sa ating bansang Pilipinas? Ano ba ang solusyon natin sa bansang Pilipinas? Maayos pa ba natin bansa? Kaya ang title natin, may pag-asa pa ba ang bansa natin? Pwede ba yun ang topic natin? May pag-asa pa ba tayo o wala na? Wala naman sumasagot na may pag-asa ba tayo? Ha? Ito, mayroong bastos na sa... Mayroon, pag-asa sa Quezon City. Punta ka doon, tingnan mo, tarantado rin, ano ba? Ganun ba ang isip ng Pilipino ngayon na may mga katarantaduhan? Ha, Herminio? Ganun ba ang itinuro mo sa anak mo? May pagka-tarantado, pagka-baboy? Sino ang mahal mo? Hindi mo mahal ang apo mo? Herminio? Tarantado ka rin, no? Ang pinag-usapan, may pag-asa pa ba? Ang sagot mo, sa pag-asa sa Quezon City, di ba katarantaduhan yun? Walang matinong utak yun. Tarantado yun. Yun yung tinuturo niya sa anak niya. Alam nyo mga kaibigan, pag wala ang komunista, pag wala ang korupsyon, wala rin komunista kasi wala silang issue against the government. Pero habang patuloy ang korupsyon, may komunista. Pwede ba yung mga salita nyo, tulungan nyo ako, paano natin mabagong sistema? Hindi yung pang-iinsulto. Pag iniinsulto niya ako, binababoy niyo ang bansa natin. Tandaan niyo yan. Katulad ni Bibok, binababoy niya ang gobyerno natin. Bibok ba yun? Sabi ni Bibok, Sir Mitran, naniwala ba kayo sa kaso ni Inday Sara? Plunder. Tingnan mo. Huwag nga tayo politika. Kasi pag sinimulan ko sagutin yan, hindi na tayo magkakaintindihan kasi politika yan. Ha? Politika kasi nga, out of topic tayong politika. Ang pag-usapan natin, paano natin matulungan ng bansa.
Lahat ng politician, lahat ng pangulo ay magnanakaw. Now, ang sinasabi ni Batusay, si Pangulong Duterte ay walang Panginoon. Hindi siya Katoliko eh. Nagbago siya ng religion dahil nung siya ay sakristan, may masama siyang karanasan kaya nag-iba siya ng sakristan. Katulad halimbawa, hindi ako Katoliko halimbawa. Yung mga santo na yun, ay sabay santo, yan. Kung hindi ako Katoliko, pwede kong bagbabasagin yan. Walang hiya yung berin na yan. Pagulo dito sa bansang Pilipinas. May kasalanan ba ako? Wala. Kasi hindi yan ang religion ko eh. Ganon yun. Hindi yan ang religion. Paano ako magkasala na sira-sirain ko yung mga Santo Niño, sira-sirain ko yung mga rebulto. And dami ko nakikita nga pinagsisira yung mga rebulto. Sa akin, galit na galit ako kasi Katoliko ako eh. Pero ang kinounter ko sa isip ko, hindi kasi siya Katoliko. Ibang paniniwala niya. Ganon ang ibig ko sabihin. Now, doon sa bilang isang Katoliko, ayaw kong magbago ng religion. Bakit? Bakit ako ayaw kong magbago ng religion? Dahil inisip ko, ito pumapasok sa isip ko lang mag-Islam na lang ako. Pero sabi ko, mag-iglesia na lang ako. So lahat yan, pumasok sa isip ko. Pero pag pumasok ako, para bang ako tinatarantado ko yung sarili ko. Bakit? Bakit parang tinatarantado ang sarili ko eh? Kasi sisirain ko yung mga puon eh. Wala nang paniwala sa mga puon eh. Sa mga Santo Niño eh. Tapos, kukontrahin ko ang Katoliko. Dahil hindi yung paniwala. Tatawanan ko yung mga Katoliko. So, ayaw ko yun. Kasi pakiramdam ko noon, parang ginagago ko yung sarili ko. Opinion ko yan I am not encouraging other people, other religion. Ang sinasabi ko lang, ayaw kong magbago ng religion ko. Kasi sa aking isip, tinatarantado ko yung sarili ko. So, kasalanan ba ng isang tao na sinira ang santo, minumura ang Panginoon? Hindi niya kasalanan yun kasi katulad ng Islam. Okay, usaping religion lang ito, katulad ng Islam. Naniniwala ba sila sa Diyos? Itanungin ko kayo. Naniniwala ba sila sa Diyos? Si Allah ang kanilang pinapaniwalaan. Kasi yun ang doktrina nila eh. Tapos, ang i-issue nyo kay Digong is Antichrist. Wala ka magagawa kasi hindi yun ang iniba niya ng religion niya eh. Okay, si Leah Tiwato watching from Kuwait. Okay. Patuloy tayo kasi may mga troll na wala naman sa discussion. Kaya hindi na natin patulan yung ang isip nila yung politika o makasarili. Dahil maraming Pilipino na wala ng utak na namumulitika. Ang sinasabi ko pag-uusapan natin, pagtulungan natin paano natin maayos ang bansa. Tapos sasagot sa'yo, wala ka na sa matinong isip. Ako kaya ang wala sa matinong isip o ikaw kaya ang wala sa matinong isip? Kasi pinag-uusapan, ang tanong ko ngayon,
Ano ang solusyon natin sa problemang bansa? O ano ba problema ng bansa? Una, korupsyon. Number 1 yan. Pangalawa, sobrang politika ang bansa natin. Tingnan mo, nanalo si Pangulong Marcos. I am Marcos loyalist for the senior, not for the junior. Kasi dati ako galing sa Marcos. Ha? 2023, last quarter, humiwalay ako. 6 million more or less ang naitulong ko kay Pangulong Marcos nung election. Pero hindi ko nakakayanan ang pagtatarantado ni Pangulong Marcos sa taong bayan